Sa Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy sa magandang morning Metro and Mega Manila. Sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays on our YouTube channel on Energy FM 1067. Sa mga kayong panig ng mundo at ng Pilipinas, hello Philippines and hello world. Diba na nakakaloka sa magandang morning. Ako ngayon ay mag-isa. Dahil, ayan. Kasi nowadays, diba, ang dami na nagkakasakit. Kaya nga naman ang aking partner ay medyo tinamaan na. Hindi ng pana ni Cupido, kung hindi ng mga virus. Diba, ang dami nilalagnat-lagnat nowadays dahil nga syempre sa panahon at the same time, diba, na hindi mo na maintindihan ang ating climate. Climate! Ako nakakaloka. Kaya sa aking partners, Tita Cora, get well soon, Mare. Diba, na nakakaloka. Siyempre sa mga kabubukas pa lamang po na kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partners, Tita Cora. Eto na ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat dyan. Kamusta? Good morning. Sa mga, alam mo yung naghahanap buhay ngayon sa mga nagdadrive sa lansangan, ang ating mga nagagwapuhang mga drivers, diba? Ng InDrive, ng Grab drivers, ng Lalamove, diba? At syempre sa ating mga pampublikong mga taxis, diba? Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa mga minibus, sa mga bus, at sa mga UV Express ayan, pumapasada na ngayon. Konting ingat lang sa biyahe, mga papa. Parang may gano'n, may harot sa dulo, diba? At syempre, kung gusto nyo rin naman magpadala ng inyong mga mensahe, bukas ang ating text line sa 0945-367-8792. Excuse me po. Diba? Nasamid sa sariling laway. Excuse me, ayan. Kung gusto niyo bang iparating ang inyong mga mensahe sa mga kayo nakikinig ng parte o kayo saan sulok ng Metro Manila at Mega Manila, may text na yan sa atin, hindi ba? Gusto kong batian ang mga taga New Manila. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre, makakalimutan ko ba naman ang mga taga Pasig Public Mega Market. Diba? Sa Pasig Mega Market. Hello sa inyong lahat dyan. Kamusta ang inyong mga araw? Malakas ba ang benta ngayon? Na may kumita kayong lahat ng bongga para lahat happy, hindi ba? Eto na nga, nako, hindi ba? Rumatsyado na tayo sa unang Baklatest. Nako, nakakaloka, hindi ba? Hanggang ngayon, kahit na sa anong social media platforms ni Miss Ann Curtis at nitong si Meme Vice Ganda na inaasahang magre-react nga dito nga sa naging pahayag ni Representative Bong Suntay. Diba? Dahil nga sa nakaraang, alam mo yan, hearing sa Kongreso, ay para bang naging tampok nga si Ann Curtis. Pero hanggang ngayon at hanggang kagabi ay ating sinasaliksik at inaantabayanan ang, alam mo yun, kung may pahayag na nga ba itong si Miss Ann Curtis patungkol dito sa usaping ito. Kasi nakikita lang natin ang mga nag-react, which is natural lang naman. Yung nanay niya, yung kapatid niya, at ilan sa mga malalapit na kaibigan at iba pang mga nasa industriya dahil nga sa medyo offensive nga, diba? Pero ang tanong kasi dito ngayon, hindi ba? Content creators fam, si Sean Gonzalez, hello sa iyo. Kamusta naman? Eto na nga, kasi nga 'di ba, after naman nun, kinalampag nga itong si Congressman Suntay dahil nga sa kanya naging pahayag. Ay para bang, 'di ba, nag-public apology, which is maganda kasi na alam mo yun, napagtanto niya. Kaya lang, totoo kaya yun yung inilabas ng isang pahayagan na para daw bang sinasabi pa niya ngayon, natawa lang daw ang misis niya nung nabalitaan. May kapatid naman daw siya na nagsasabing, Kuya, ba't mo sinabi yun? Tapos may mga kaibigan daw siya na nagsasabi na, idol kita. Talaga po ba? Proud pa po ba tayo doon? Hindi po ba nag-public apology na kayo at sinabi nyo nga po, diba, na kumaga parang
it was taken out of context lang, pero hindi naman po yun na ang inyong ibig sabihin. Hindi ba? Ulitin ko, it's not the way you tell, 'di ba? It's about, ba't ba ako naging English? Ann Curtis lang naman to. Hindi yan sa sinasabi mo, di ba? Kung hindi sa pagkakasabi mo kasi, kaya medyo na ibang interpretasyon, hindi ba? Sa ngayon ay talaga nga naman inaantabayanan pa rin ng lahat. Kung ano nga ba ang magiging pahayag nitong si Miss Ann Curtis dahil kahapon nga ating tinutukan na, diba, ang Showtime, wala pa rin si Meme Vice at si Ann Curtis. Kahapon niya na sa show nila na kung saan nga naman ay mga tao nakatutok kasi nga naman, sigurado re-rebate yan si Meme, diba, for Anna. Kasi may mga ibang kasama siya tulad na lang nila Ogie Alcacid, iba si Chang Ami, diba, Ami Perez, diba, na nagbigay na rin ng kanilang, alam mo yun, saloobin patungkol dito at medyo nadidismaya nga sila on how, diba, Congressman Suntay, alam mo yon, deliver, diba, itong mga ganitong salita na to think public figure siya, hindi ba? Pero ang isa sa mga nakakagulat dito, hindi rin pala nakalagpas kahit pa sabihin na nga natin na hindi sila magkasama or never, nagkasama naman siguro sila sa GMA7, nagkikita, pero I don't think nagkatrabaho na rin sila. Correct me if I'm wrong kasi 'di ba nakakagulat lang din na magbigay din ng pahayag si Mr. Joey De Leon 'di ba sa Itbulaga mismo patungkol dito kay Congressman Suntay na binansagan niyang si Boom, 'di ba? Si Boom. 'Di ba na nakakaloka, 'di ba? Ang panawagan lang ni Mr. Joey De Leon ay para bang respeto kay Ann Curtis. Respect. 'Yun lang naman din talaga, hindi ba? Kasi nga naman kahit pa sabihin na nga natin ito ay nagagamit lamang bilang ehemplo or example, hindi magandang tignan kasi lalo pat inilarawan mo ang isang babae at ngayon po ay tayo ay nagse-celebrate ng Women's Month, hindi ba? Kung respeto na lang. Sabi naman nito, 'di ba? Ang galing ng pagkakagawa kasi natabunan na si Alvin Aragon. Natabunan na naman si Alvin Aragon. Meron na naman tayong bagong issue, hindi ba? Pero yun nga, parang naluloka ako doon, 'di ba? Kasi nga parang sabi nga ng ilan na teka sandali, kasi nung nabasa ko nga din yun sa inilabas nung isang pahayagan nga, hindi ba? Na para bang talaga po ba? Proud pa po kayo doon? Tsaka isa pa, natawa po ba talaga yung asawa nyo? Hindi po ba nakaramdam ng parang tipong hindi po ba nasabi din po sa inyo, Congressman, ng asawa nyo na, uy, tama pa. Alam mo, agree ako dun sa kapatid nyo po na sinasabi nyo na bakit mo sinabi yun, kuya? Sana ganun din na naging reaction po ng inyong asawa bilang siya ay isa ring babae. 'Di ba? Imbis na sana yung naging reaction na kinuwento nyo po ay natawa po yun yung asawa, wala pong nakakatawa doon. 'Di ba? Kasi nga 'di ba, kung sakali man din and for sure lalaganap ito sa social media at mapaglaruan din po ang inyong asawa at kung ay inyong anak o related po sa inyo na babae, sigurado pipitik po kayo, 'di ba? Ano po yung mararamdaman nyo? 'Di ba? Sana po okay na po yung nag-apologize, nag-public apology na po kayo at direkta din po kayo nag-apologize kay Ann Curtis. Maganda po 'yon. Kaya lang ngayon, gaya nga ng sinabi ko, 'di ba? Wala pang tugon si Ann Curtis patungkol dito. O baka naman mas pinipili na lang ni Ann Curtis na, alam mo 'yon, i-brush off na lang kasi kumaga parang it's a waste of time for her, lalo pa syempre alam naman natin, 'di ba? Nung February 27, I think parang nasa Milan fashion show siya. Tapos busy din siya sa pagpo-promote niya. Alam mo yun, all over, hindi naman, parang abroad ng kanyang pelikulang The Loved One. Tapos parang ngayon yata si Ann Curtis is with her husband and her daughter. Parang nakita yata sila sa Oman. 'Di ba? Sabi ni Adele, si Congressman Suntay, Diyos ko, umalma na dahil mas tinututukan ng media ang mga artista. Ang analogy kay Ann Curtis kaysa sa topic. Oo naman. Kasi nga naman, alam mo yun, kung tututukan naman din naman ng tao yung mga sinasabi nila at paulit-ulit, di ba, natalakayan na sa Kongreso na wala naman din nasusolusyonan,
'Di ba? Hindi might as well, 'di ba, na nakakaloka. 'Yun dapat ang mga bina-brush off. Yung mga pag-aaksaya lang ng oras sa pag-usapan ng paulit-ulit na problema ng Pilipinas. Wala man lang tibok, eto na yung solusyon, 'di ba? Sabi ni Russell Vargas, well, totoo naman kapag nakakita ang lalaki ng magandang babae kahit saan ay mapapatingin or mapapalingon. But hindi dapat binobroadcast. Oo, 'di ba? Kasi nga naman, 'di ba? Hindi lang basta babae, kahit man sa lalaki, 'di ba? Pag may nakita tayo, katulad ako, pag may nakikita akong gwapo, ganyan na lang ako. Pero quiet na lang ako, 'di ba? Hindi ka naman sinasabi, "Ay." Hindi ko naman kailangan sabi, "Ang yummy." O, 'di ba? Hindi ganoon kasi parang pambabastos na rin 'yan, 'di ba? Kumbaga tayo nga tayo mga bakla nga, 'di ba? O, 'di ba sinasabi ko nga na tayo nga hinihiling natin yung respeto. Ibigay din natin yung respeto kahit pa sabihin natin may mga mangilan-ngilan pa din talaga na nangyuyurak sa pagkatao ng mga LGBTQIA+, 'di ba? Pero hindi naman tayo ganong klaseng tao marunong tayong makisama, marunong tayong rumespeto sa iba. Sabi niya, mas maganda sana kung ang sinabi ni Congressman kung ano ang lagay ng OFW sa media. Yun dapat ang mga tinatalakay nyo. 'Di ba? Kung anong pwedeng maging solusyon sa ating mga kababayan na naiipit ngayon sa sigalot, 'di ba? Hindi sa gulo sa pagitan ng Israel laban ng Iran. Yung mga nasa, alam mo yun, Dubai, yung mga nasa, alam mo yun, yung mga Pilipinong OFW workers natin na dapat yun 'di ba dapat ang pinapaksa nyo. Anong gagawin nating solusyon? Hindi yung nakita mo si Ann Curtis tapos biglang nag-init ka, o 'di ba? Maski ako nag-iinit. Nag-iinit ang ulo ko sa'yo. Eme lang, 'di ba? Gaya pa nung sinabi ko nga kahapon sa ating programa, hindi ba? Naniniwala ako na hindi masamang tao si Congressman Suntay. Totoo naman din 'yan. Ang hindi ko lang po din inaagrihan namin kahapon ni Tita Cora ay yung the way niyang sinabi, yung pagkakasabi niya, yung kagaya ng sinasabi niyang analogy nga ba? Oo, analogy niya doon sa naging example niya at alam mo yung pagkakabigkas kay Ann Curtis. Kasi talaga kahit saan aspect, kahit wala pong mali siya kung, 'di ba? Kahit na sino ang makapanood po at makarinig ng inyong binigkas, ang iisipin kaagad, mali siya. Kasi, 'di ba, by the word itself na nag-iinit, 'di ba? Tapos hindi mo alam kung anong mangyayari, o 'di ba? Ba't nag-iinit ka, nakakita ka lang ng magandang babae, ano na 'yun, 'di ba? Makakita ka man lang ng gwapong lalaki, mag-iinit ka din. Sobra naman ang pagkaano noon, Elia Marie, gano'n. 'Di ba? 'Di ba? Totoo naman din 'di ba? Sa dami nilang nakaupo sa gobyerno, ni isa ata sa kanila, wala man lang nakaisip kung ano ang gagawin para maligtas yung mga kapwa Pilipino natin sa Middle East. 'Di ba? 'Yun ang atupagin niyo po. 'Di ba? Tas kasunod pa din, wag po natin kalimutan yung usapin patungkol sa flood control. 'Di ba? Asan na po 'yan? Nadagdagan po ba yung mga listahan ng mga naakusahan na napatunayang guilty? Parang tipong nababrush off na ito. 'Di ba? Hindi porket may mga ilan-ilan po tayong alam mo 'yon, na isuplong na, naikulong na. Titigil na po ba yun doon? 'Di ba? May galamay pa po 'yan. 'Di ba? Tas ang ending na naman wala nga, o 'di ba? Na nakakaloka 'yon. Sabi naman ni Adel, correct, lalo na hindi pa rin tapos ang gera doon. 'Di ba? Sana yun lang, magkaroon ng concern tayo. Hindi lang basta sa Israel, 'di ba? Hindi lang basta sa Abu Dhabi, sa UAE, sa Dubai, sa Middle East, sabihin na nga natin. Kung hindi sa iba pa rin karatig bansa, 'di ba? Sa ibang bansa na nangangailangan ng atensyon ang ating mga kababayang Pinoy doon. Hindi lang naman kasi ngayon may gera. For sure meron din nararanasan ibang problema ang ating mga kababayan doon na sana
'di ba, bigyan pansin nyo naman din. Dahil, alam mo yun, nakikinabang din po tayo sa kanila sa pamamagitan ng mga inire-remit nilang mga dolyares sa ating bansa para sa kanilang mga pamilya. Nakakatulong din yan sa ating ekonomiya. Kaya sana, 'di ba, hindi lang basta dahil sila ay nasa abroad at makapag-remit lang, okay na tayo doon, 'di ba? Pero yun na nga, mabalik tayo kay Ann Curtis. Maganda nga yun, 'di ba, if ever na alam mo yun, kung totoo man na dinededma, siguro nga talaga para kay Ann Curtis is, it's a waste of time to make comments about dito, 'di ba? Pero siguro mas maganda rin na magkaroon din ng linaw, or siguro kahit na one statement lang coming from Ann Curtis or sa iba pa. Kasi kumaga, yung ibang mga kaibigan nga, 'di ba, sa industriya ng Galaiti, 'di ba? Tsaka kapatid, yung nanay, si Ann Curtis pa kaya siya mismo ang ni-name drop, 'di ba? At ginawa siyang parang kung ano man na nakakaloka. Sabi niya, yung ibang bansa naghahanda ng epekto ng giyera sa Iran. Dito sa atin, yung mga politiko naghahanda para sa 2028 election. Tama! Diba? Na nakakaloka. Totoo naman yan. Alam mo, Mare, tama din, Aragon, madami talagang lalaking malisyoso, kaya dapat magsuot tayo ng maayos. Wow! Wala na natabunan. Natabunan na si Alvin Aragon ni Congressman Suntay. O, diba? Ibang topic na naman. Diba? Pero hindi, yun nga, diba? Sana lang talaga, hindi na lang siya magpa-interview na kung ano man. Sana tapos na po yun. Wag na pong dugtungan pa at kung ano-ano pa, diba? Kasi katulad ng sinabi ko kanina, diba? Parang, ang awkward naman nun, para lang ilathala ng isang pahayagan na galing po sa inyo. Kinote po kasi kayo na nung nakarating daw po sa asawa nyo, natawa lang yung asawa nyo. Talaga po ba? Parang hindi naman po babae yung asawa nyo. 'Di ba? Na sana man lang ay alam mo yun, nag-react lang siya na bilang asawa at bilang babae, 'di ba? Kahit pa sabi mong hindi sila magkakilala ng personal ni Ann Curtis, bilang babae na lang, 'di ba? Anong mararamdaman niya kung siya naman ang ganyanin on social media? 'Di ba? Ano kaya magiging reaksyon ni Congressman Suntay kung sakali naman din, hindi, alam mo naman sa social media, ang galing humanap ng mga resibo, 'di ba, ng mga ebidensya. Paano kung kayo naman po yung mapaglaruan at sasabihin lang din, it was an analogy. Yun din po yung magiging rason sa inyo ng mga taong if ever man na kayo ay mapaglaruan on social media, 'di ba? Ibalik din po sa inyo. Ano po yung magiging reaction nyo, Congressman? Agreed, ngayon dapat magpasikat ang gobyerno, oo. Nagpapasikat nga dahil nga, 'di ba? Oo nga, 'di ba? Ang aga-aga pa, ngayon pa sila talaga magagaganyan, 'di ba? Unahin niyo po yung mga kababayan natin sa Middle East. 'Di ba? Wag na po natin pagtuunan si Miss Ann Curtis dahil siya ay nananahimik na nagtatrabaho lamang ng maayos. 'Di ba? Gusto lang din naman niya magpasaya ng tao. Wag po natin silang gamitin kahit na sinong personalidad para lamang, alam mo 'yun, mapansin kayo ng tao. Kung mapapansin kayo ng tao, gawin niyo po yung trabaho po ninyo. 'Di ba? Dahil kaya nga po kayo iniluklok dyan, 'di ba? And be responsible. Yun lang naman. At ulitin ko, agree po ako dun sa sinabi ni Mr. Joey De Leon na respect Ann Curtis, 'di ba? Hindi lang si Ann Curtis, lahat ng mga personalidad, lalo pat ang babae. Let's give them respect, 'di ba? Wala na waste na kung mga panggayam po muna ang ating unang chika on the first hour ng programang Baklita sa ating pagbabalik. Naku, may isang TV host daw na nakakaloka. Confirm na magbabalik ka, pamilya. Naku, nakakaloka. Kung sino man yan ay sama-sama natin pakatutukan sa pagbabalik ng Baklita sa muli po ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.